Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw, puno ng hiwaga. Narinig mo na ba ang kwentong ito? Tungkol sa demonyong may ulong suso na minsang lumipol sa isang buong angkan. Marahil iniisip mong isa lamang itong kakaibang tsismis. Ngunit ang kwentong ito ay higit na pambihira, sapagkat ang kalupitan nito ay lampas sa anumang imahinasyon. Ilang araw matapos ang malagim na pagpaslang, ang pugot na ulo ng demonyo ay itinuhog at ibinuyangyang sa mismong harapan ng tarangkahan ng nayon. Ang may kagagawa ng walang awang gawaing ito ay walang iba kundi ang panganay na anak, ang nag-iisang nakaligtas. Sinasabing 10 taong gulang lamang noong panahong iyon. Ayon sa mga bulong-bulungan ng mga taga-nayon, ang batang iyon ay hindi tao. Sa ilalim ng maningning na sikat ng araw sa isang mataong daanang puno ng mga nagdaraan, may mga simpleng kabaayang magkakatabi sa isang hanay. Ang bangkay ng demonyong suso ay naging gulanit na mga piraso na lamang ng tela. Isang figurang nakabalabal at may suot na salakot ang humakbang upang suriin ito, sabay bulong, ito marahil ang lugar na tinutukoy ng mga taga-nayon. Ang manlalakbay na ito ay ang mamamaslang ng demonyo, si Meng Lian. Tahimik siyang nagmuni-muni ng may bahagyang lungkot, hindi ko akalaing darating ang araw na kawan ko ang isang demonyo. Matingkad na naalala ni Meng Lian ang desperadong pagsusumamo ng mga taga-nayon, kung paanong ang nilalang na iyon ay malinaw na nakabalat tao. Paulit-ulit na yumuyukod sa kanyang harapan, nagmakaawa sila. Pakiusap, binibining Meng Lian, paslangin mo ito para sa amin. Gayunpaman, isang tanong ang pumukaw sa kanyang kuryosidad. Isang demonyong nagpapanggap bilang isang 10 taong gulang na bata. Sa katunayan, kahit 12 ng mga 10 taong gulang pa ang sabay-sabay na sumugod, hindi nila magagawang pumatay ng demonyo, lalo na ang pugutan nito at ibilad ang ulo nito sa katanghalian ng may gayong nakapanghihilakbot na kalupitan. Marahang itinulak ni Meng Lian ang kahoy na pintuan sa kanyang harapan. Nang bumukas ito, nahagip ng kanyang paningin ang isang pigira sa loob. Isang payat na batang lalaking nakasuot ng gula-gulanit na damit ang nagtanong sa magaspang na boses, sino? Ka. Lumapit siya, mahina kong ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ako si Meng Lian, isang mamamaslang ng demonyo. Naupo lamang doon ang bata, ibinulong pabalik ang mga salita. Isang mamamaslang ng demonyo. Matiim siyang tinitigan ni Meng Lian. Ngayong napagmamasdan na niya ito ng malapitan, nakita na niya ang batang sinasabi ng mga taga-nayon na isang demonyo. Sa isang sulyap lamang, nakuha na niya ang kanyang kasagutan. Ang mga matang iyon ay ganap na walang kabuhay-buhay. Iyon ba ang kinatatakutan ng mga taga-nayon? Gayunpaman, hindi sapat iyon upang patunayang isa siyang halimaw. Inilipat ni Meng Lian ang kanyang tingin sa tabi, kung saan tahimik na nakahimlay ang mga simpleng puntod. Nang makita ang lupang nakadikit pa rin sa bata, batid niyang kinamin nito ang paghuhukay ng mga libingan upang ilibing ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang higit pang nakamamangha ay ang pananatiling buhay ng batang ito nang napakatagal nang walang pagkain o tubig. Marahan niyang inilapag ang isang umuusok na bumbong ng kawayan sa bakuran sa harapan nito, casual na nagsabi, lugaw ito. Kumain ka. Nagdulot ng matinding paghihinala sa bata ang kanyang ginawa. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Kasunod nito, natigilan si Meng Lian sa mga sumunod nitong salita. Hindi ba't pumunta ka rito para patayin ako? Ilang araw nang gusto ng mga taga-nayon na mangyari yon. Nang walang bakas ng emosyon sa mukha, nagsalita siya na tila nagkukwento ng buhay ng ibang tao. Kinamumuhian ako ng mga taga-nayon simula pa noong una. Sa tingin ko ay nababalisa sila sa mga patay kong mata. Matapos akong makitang paslangin ang demonyong yon, lalo nila akong ginustong palayasin. Ang nakadudurog pusong kahinugan ng pag-iisip ng bata ay muling nagtulak kay Meng Lian sa malalim na pag-iisip. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito at nagsimulang magtanong, base sa aking narinig, tila totoong nilipol mo ang demonyong iyon gamit ang sarili mong mga kamay. Maaari mo bang sabihin sa akin ang buong kwento? Ang tanging tagpong nakaukit sa kanyang isipan ay ang tilamsik ng dam-anak na dugo at mga putol na bahagi ng katawan. Noong panahong yun, nagtago siya sa likod ng puwang ng pinto, pinapanood ang demonyo habang nagwawala. Ang buo niyang katawan ay nanigas sa takot, hindi makagalaw kahit kititing. Bawat detalye ay nanatiling malalim na nakaukit sa kanyang alaala. Nanatiling dilat ang kanyang mga mata, tinitiis ang talsik ng tumatagas na dugo.
Nang gabing yun, siya na mismo ang kumilos. Ginamit niya ang mismong sibat na kawayan na pinagchichismisan ng mga taga-nayon upang direktang itarak sa ulo nito. Mula sa kanyang pira-pirasong salaysay, nabuo ni Meng Lian ang buong katotohanan. Nang atakihin ng demonyo ang kanyang pamilya, bahagya lamang siyang nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa isang aparador. Pagkatapos, tahimik niyang sinundan ang bakas nito pabalik sa lungga nito. Ibinente niya ang lahat ng gamit sa bahay upang makalakam ng kaunting barya. Ginamit ang perang yun para bumili ng impormasyon ukol sa kahinaan ng demonyo, at isinagawa ang kanyang malupit na paghihiganti. Ang lahat ng mga nakapangingilabot na gawaing ito ay naisakatuparan ng isang batang halos 10 taong gulang pa lamang. Huminto si Meng Lian bago ipinahayag ang pagdududang nananatili sa kanyang puso. Bakit mo pinugutan ang demonyo at ibinilad ang ulo nito sa harap ng pangunahing tarangkahan? Walang kaint interes na sumagot ang bata. Kinain ng demonyong yon ang mga ulo ng pamilya ko. Gusto kong gumanti ng mata sa mata. Nang marinig ito, nabigla si Meng Lian. Tila imposible itong pakinggan, ngunit wala ni Kate titing na bakas ng panlilinlang sa mga mata nito. Laban sa isang scholar na may ulong suso, ang pagtusok dito ng talim ng kawayan na pinalamanan ng asin ay karaniwang paraan ng pangangaso. Ngunit kahit alam pa ang kahinaan nito, hindi madaling gapiin ito, maging para sa isang nasa hustong gulang. Ngunit ang isang musmos lamang na ang uhaw sa paghihiganti ay nagliyab ng masaksihan ang pagkatay sa kanyang pamilya, na ang dalisay na katatagan ay nakatuklas sa kahinaan ng isang makapangyarihang kalaban, at ang determinasyon ay nagawang realidad ang hangarin, ay tila isinilang talaga upang maging isang mamamaslang ng demonyo. Nakatingala kay Meng Lian, tapat na nagsalita ang bata. Ngayong natupad na ang aking paghihiganti, wala na akong anumang ugnayan pa sa mundong ito ng mga mortal. Ang tanging hiling ko na lamang ay ang mamatay ng tahimik kasama ang aking pamilya. Nang sandaling matapos itong magsalita, pinitik ni Meng Lian ang noo nito, dahilan upang mapa-atres ito. Tumayo si Meng Lian at nagtanong, kung iisipin, hindi mo pa nasasabi sa akin ang iyong pangalan. Habang hawak ang namamagang noo ng tulala, sumagot ang bata, ako si Di Shi. Habang namamangha, nagmuni-muni siya, isang nagbabagong mundo. Magandang pangalan. Biglang sumeryoso ang kanyang boses. Di Shi, naniniwala ka ba talagang ang pagpugot at pagbuyangyang sa ulo nito ay naging sapat na kabayaran? Bahagyang nag-atubili si Di Shi, at sumagot, sa tingin ko ay oo. Lubos siyang nagulat sa sumunod na tanong ni Meng Lian. O baka naman kinukumbinsi mo lamang ang iyong sarili na ito ay naging sapat na. Nawala ang iyong pamilya, ang iyong kagustuhang mabuhay, at ang lahat ng iyong pinahahalagahan. Paanong ang pagpaslang sa iisang demonyo ay magiging sapat sa iyo? Tumalikod upang umalis, nagpaalam si Meng Lian. Hindi ka demonyo, kaya itinuturing kong kanselado na ang gawaing ito. Mabuhay ka ng mabuti. Nang inig ang tuyot na mga labi ni Di Shi, hindi makabigkas ng kahit isang salita. Pagpapalit ng eksena, habang ang papalubog na araw ay nag-iiwan ng mahahabang anino sa bakuran, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Ano? Buong puwersang nagtipon ng mga taga-nayon upang pakinggan ang kinalabasan. Walang pakialam na sumagot si Meng Lian, dahil ang batang iyon ay hindi halimaw. Siya ay tiyak na tao, saan mang anggulo ko siya tingnan. Sa pag-aakalang kulang ang pabuya, natatarantang nag-alok ang mga taga-nayon, kung tungkol man ito sa gantimpala, babayaran ka pa namin ng higit. Ang kanilang pagpupumilit ay pumukaw sa pagdududa ni Meng Lian. Bakit labis ninyong kinamumuhian ang batang yon? Ang lalaking nagsisilbing tagapagsalita nila ay galit na nagturo. Hindi mo ba nakita ang nakatatakot na mga mata ng halimaw na yon? Alam na namin noon pa man na mangyayari ito. Ang halimaw na iyon ay magdadala ng matinding kalamidad sa ating nayon. Sumabat si Meng Lian nang walang pag-aalinlangan. Sa aking pananaw, ang mga tunay na halimaw ay kayong lahat. Nanigas ang lalaki sa labis na hindi paniniwala. Ano kamo? Hinarap sila ni Meng Lian ng diretsahan. Anong karapatan ninyong tatakan ng isang bata bilang halimaw dahil lamang sa siya ay medyo kakaiba at mahirap unawain? Itigil ninyo ito ngayon din. Ang puot at galit ay nagbubunga lamang ng masamang karma, at ang masamang karma ay umaakit ng mga demonyo. Ngunit mapagmatigas pa rin silang naghasik ng higit pang hidwaan. Hindi ba't sinabi na namin sa iyo na ang halimaw na iyon ang unang nagpatawag sa demonyo? Sa puntong ito,
Tuluyan ang naubos ang pasensya ni Meng Lian. Tila wala sa inyo ang handang makinig ng tahimik, hindi ba? Dahan-dahan niyang hinayla pabalik ang kanyang talukbong, inilantad ang isang matulis na sungay na nakausli sa tuktok ng kanyang ulo. Nagbitiw ng isang may inis na banta si Meng Lian, habang nakatitig gamit ang matatalim at nagbababalang mga mata. Kapag ginalaw ninyo pa ang batang yun ng isa pang beses, tandaan ninyong pagbabayaran ninyo yun sa harapan ko, isang demonyong may iisang sungay. Ang mayabang na matandang lalaki ay bumagsak sa lupa, sumisigaw sa matinding takot. Di demonyo, isang demonyo, mahina hong nagpaliwanag si Meng Lian. Hindi isang karaniwang demonyo, isang demonyong may iisang sungay. Nakikipagkaisa ako sa mga tao upang manghuli ng mga demonyo. Habang nagsasalita, hinayla niya pabalik ang kanyang salakot upang itago ang sungay. Bagaman sa palagay ko para sa mga taong tulad ninyo, isa lamang akong halimaw. Ngayong nauunawaan na ninyo, kanselado na ang kahilingang ito. Kasabay nito, tumalikod si Meng Lian at marahas na naglakad palayo. Galit na sumigaw ang lalaki sa kanyang likuran. Buwisit, akalain mong ang mamamaslang ng demonyo ay kaparehong uri ng halimaw ng batang iyon. Gayunpaman, dama ang kanilang takot. Nagpalitan ng natatarantang tingin ang mga taga-nayon. Ano na ang dapat nating gawin? Paano natin haharapin ito? Nagdilim ang tingin ng lalaki, tumigas sa isang walang awang kapasyahan. Ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, wala na tayong iba pang pagpipilian. Ganoon din ang naramdaman ng mga taga-nayon, humawak ng kahit anong bagay na maaari nilang magamit bilang sandata. Isang hangin ng puot at madilim na determinasyon ang bumalot sa kanila. Dapat nating protektahan ang nayon gamit ang ating sariling mga kamay. Nang sumapit ang gabi, sumiklab ang nagliliyab na apoy, pinaliliwanag ang isang bahagi ng langit kasabay ng makakapal na usok. Sa isang iglap, nilamon ng walang awang apoy ang payak na tahanan ni Dishi. Nagpakawala ang namumunong lalaki ng isang tawa ng ginhawa. Matagal na sana nating ginawa ito. Kung susunugin natin ang kanyang bahay, hindi na siya makapananatili pa sa nayon. Ito ang kapalaran ng sinumang demonyong nagtatangkang kumapit sa ating nayon. Sa loob ng nasusunog na bahay, desperadong ginamit ni Dishi ang kanyang mga kamay upang apulahin ang mga bumabagsak na baga na nagbabanta sa mga libingan ng kanyang pamilya. Huwag! Ang lalaki, na nagmumukha na ring isang halimaw, ay sumigaw ng walang patid. Sunugin! Sunugin ang lahat! Ang mga halimaw na tulad niyan ay dapat maging abo na lamang. Mga kakaiba at mapulang galami ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng kanyang balat. Hindi lamang siya, kundi ang lahat ng nakapaligid na taga-nayon ay nilamon ng masamang enerhiyang yon. Patuloy na sumisigaw ng baliw ang lalaki. Sunugin ito, sunugin ito. Isang tunay na kasuklam-suklam na demonyo, na isinilang at pinalakas ng matinding puot ng mga taga-nayon, ang dahan-daang nagpakita. Bunsod ng kanilang mga baliw na udyok, lumobo ang katawan nito ng higit na malaki habang nakatayo ng mataas at pumasok sa tahanan ni Dishi. Sa labas, patuloy na sumisigaw ng histerikal ang mga taga-nayon. Tupukin ang lahat sa lupa. Lumubog ang mga mata ni Dishi nang mapagtanto ang nakatatakot na katotohanan. Ay isang demonyo. Nilamon nito ang mahihinang lilang apoy, sakim na nilulunok ang mga ito ng buo. Saka ibinuka ang kasuklam-suklam nitong bunganga upang magbuga ng isang nagliliyab na bungo. Nakilala ni Dishi sa matinding sindak ang nakaambang panganib sa buhay na humahagibis patungo sa kanya. Agad siyang tumalon palabas mula sa saklaw ng pag-atake nito. Ngunit sa kawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang buwelo, malakas na bumangga si Dishi sa pader ng balon. Tulala, tinitigan niya ang nawasak na tagpo sa kanyang harapan. Kung saan dating tahimik na nakahimlay ang tatlong payak na puntod, wala kahit isa ang nanatiling buo. Ang mga libingan ng aking pamilya. Tinitiis ang matinding kirot sa kanyang buong katawan, itinukod ni Dishi ang kanyang mga braso at pinilit ang sariling tumayo. Matalim niyang tinitigan ng demonyo nang may mapait na hinanakit. Isa na namang demonyo. Hindi maunawaan ni Dishi kung bakit bawat malupit na trahedya sa mundo ay sa kanya lamang bumabagsak. Hindi pa ba sapat ang pagkuha sa aking pamilya? Ngayon pati ang pagkakataong mamatay sa tabi ng kanilang mga libingan ay ninakaw mo pa sa akin. Ang namumunong lalaki, na ngayon ay ganap ng sinapian ng kasamaan, ay nagpakawala ng isang nasisiyahang angle.
Ngunit sa sumunod na segundo, malamig na biniyak ni Dishi ang bungo nito sa dalawa gamit ang isang palakol. Walang emosyon, isang nakapanlalamig na kaisipan ang lumitaw sa kanyang isipan. Inakala kong kinuha na ang lahat mula sa akin. Ngunit lumalabas na marami pa palang natitira upang mawala. Ang mga naunang salita ni Meng Lian ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Naniniwala ka ba talagang ang pagpugot at pagbuyangyang sa ulo nito ay naging sapat na kabayaran? Humigpit ang hawak ng mga kamay ni Dishi sa hawakan ng palakol. O baka naman kinukumbinsi mo lamang ang iyong sarili na ito ay naging sapat na. Hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sarili. Kasabay ng pagragasa ng kanyang puot, isang kamay ng demonyo ang umabot mula sa lilang apoy. Humihigpit sa leeg ni Dishi. Ang mga naging demonyong taga-nayon ay nawala na rin sa katinoan, sumusugod pasulong upang kitlin ang kanyang buhay. Nawala ang kanyang pamilya, ang kanyang kagustuhang mabuhay, at ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ngunit sa mismong sandaling yon, tila nagising si Dishi sa harap ng nakapangingilabot na demonyo sa kanyang harapan. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Meng Lian tulad ng isang pagpapatibay. Paanong ang pagpaslang sa iisang demonyo ay magiging sapat sa iyo? Ibinuka ng demonyo ang kasuklam-suklam at nakadidiring mga panga nito, may layuning lamunin siya ng buo. Ngunit bago pa ito makakilos, isang talam ng palakol ang hamati sa hangin at direktang tumarak sa mata nito. Kahit na napapalibutan si Dishi ng pangkat ng mga halimaw, matagumpay niyang nakuha ang atensyon ng dambuhalang demonyo. Gayunpaman, matapos ang mga araw ng labis na pagod na sinabayan pa ng pakikipaglabang katatapos lamang niyang pagdaanan. Dahan-daang nanghina at lumaylay ang mga braso ni Dishi. Kung kailan babagsak na sana siya. Isang matatag na kamay ang sumalaw sa kanya sa tamang-tamang sandali. Kalabog, isang paa ang malakas na yumapak sa lupa. Sa isang iglap, ang lahat ng naging demonyong taga-nayon sa kanilang likuran ay tumilapon, nawasak at nalipol sa mismong lugar. Noon lamang nagulat at napagtanto ng demonyo ang pagdating ng isa pang kakilakilabot na manlulusob. Dahan-daang nawala ng malay si Dishi sa mga braso ni Meng Lian. Pagtingin sa bata, hindi niya napigil ang purihin ito. Ang manindigan laban sa isang demonyo gamit ang napakaliit na katawan. Mahusay, Dishi. Nagpukol si Meng Lian ng isang matalim na tingin na puno ng pandidiri patungo sa mga taga-nayon. Kumpara sa kanya, kayong lahat ay labis na kaawa-awa. Alam kong hindi ninyo pakikinggan ang aking babala. Ang masamang karma at puot ay nagbubunga ng masamang chi, at ang masamang chi na yun ang umaakit sa mga demonyo. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyong itigil ang inyong masasamang gawain. Ang nagpatawag sa scholar na may ulong suso ay malamang na ang masamang karma ang nagmula sa inyong mga sarili. Sa sandaling sumulong ang isang taga-nayon upang damamba, dahan-daang iniunat ni Meng Lian ang isang hintuturo. Humayo ka at humingi ng tawad sa pamilya ng batang ito. Bago pa man lamapat ang dulo ng kanyang daliri, agad na sumabog ang lalaki, nagkapira-piraso sa mismong kinatatayuan. Nagngalit ang mga ngipin ng scholar na may ulong suso sa matinding galit. Nagpakawala ito ng isang nakatutulig na angle. Ngunit simpleng umikot si Meng Lian ng may banayad na tindig, hinihiwa ang dambuhalang katawan ng demonyo sa pira-pirasong bahagi. Pagtingin sa nawasak na bangkay, walang pakialam niyang sinabi. Ang laki nga ng katawan, ngunit isa lamang palang perwisyo. Ilang sandali lamang bago yon, narinig ni Meng Lian ang tahimik na sumpa ni Dishi. Lilipulin ang bawat kahuli-hulihang demonyo, ganoon ba? Sa halip na kutsain siya, pinuri siya ni Meng Lian ng may pagkamangha. Gumawa ka ng isang napakagandang desisyon. Kahit na ang landas na yun ay gawin kang isang halimaw, darating ang mas magagandang araw, basta ti mabubuhay ka. Dahan-dahan niyang ibinalot ang kanyang braso sa payat na katawan ng bata, iniangat ito sa kanyang balikat. Iniwan ang nasusunog na nayon sa likuran, nagdesisyon si Meng Lian. Hanggang sa lumakas ka ng sapat upang maghayganti gamit ang sarili mong mga kamay, kukupkupin kita. Kinaumagahan, sa isang mapayapang tahanan. Isang paru-paro ang banayad na lumilipad sa paligid ng mga hibla ng buhok ni Meng Lian, saka marahang damapo sa kanyang balikat. Sa maliit na silid, nakahimlay si Dishi habang nagpapahinga, maingat na nakabenda ang kanyang mga sugat. Hindi matukoy kung gaano karaming oras ang lumipas,
ngunit sa wakas ay dahan-daang nagmulat ang kanyang mga mata. Nang marinig siyang kumilos, nag-aalalang nagtanong si Meng Lian. Gising ka na pala. Tulalang tumitig si Di Shi sa hindi pamilyar na babae sa kanyang harapan. Sino ka? Matyaga siyang nagpakilala muli. Ako si Meng Lian, isang mamamaslang ng demonyo. Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni Di Shi, agad na sinabi ni Meng Lian. Kung nagagalit ka sa akin dahil sa sarili kong desisyong iligtas ka, sige lang, kamuhiin mo ako. Ang imahe ng demonyo mula kagabi ay agad na malinaw na sumariwa sa isipan ni Di Shi. Ang mga bante ng lupang maingat niyang ginawa para sa kanyang pamilya, nawasak. Ang pintuan ng kanyang tahanan na unti-unting lumalayo sa bawat hakbang. Ang lahat ng lagim mula noong nakaraang gabi ay nagbalik sa kanya sa realidad. Ang mga libingan ng aking pamilya ay nawasak. Kaya pala hindi iyon isang panaginip. Nang umupo, dahan-dahan niyang sinimulang tanggalin ang mga benda sa kanyang katawan. Tumitig si Di Shi sa kanyang mga kamay nang may kaunting pagkamangha, walang kahit isang bakas ng paso ang naiwan. Nagpukul siya ng isang tapat at marubdob na tingin kay Meng Lian. Salamat sa paggamot at pag-aalaga sa akin. Ang mga espiritu ay tunay ng isang pambihirang lahi. Nagulat si Meng Lian sa kanyang saloobin. Kalmado ka pa rin kahit alam mong isa akong demonyong may iisang sungay. Payak na sinabi ni Di Shi. Sinabi mong hindi ka isang karaniwang demonyo, at tinrato mo ako ng may kabutihan. Ano pa ang mahalaga roon? Ang mga sulok ng kanyang labi ay kumerba sa isang bahagyang ngiti. Isa kang ang bata na walang paghuhusga. Upang makatiyak, muling nagtanong si Meng Lian. Sinabi mong Di Shi ang pangalan mo, tama ba? Habang isinusuot pabalik ang kanyang damit, sumagot siya. Opo. Biglang yumuko si Meng Lian, nakangiting tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Di Shi. Naisip mo na ba ang alok na ibinigay ko sa iyo kanina? Malabong inaalala ang kanyang mga salita, bamulong siya. Ang ibig mong sabihin, mag-aral ng sining ng pamamaslang ng demonyo sa ilalim mo, Gerong Meng Lian. Natuwa sa titulong ginamit nito, sinabi niya. Tama. Tila may likas kang talento. Malinaw na nagpaliwanag si Meng Lian. Bibigyan kita ng isang lugar upang makatayo sa sarili mong mga paa, at ipagkakaloob ko sa iyo ang sapat na lakas upang maghayganti sa mga demonyong iyon. Isang kislap ng pag-iingat ang sumili sa mga itim na mata ni Di Shi. Parang napakaganda naman yan para maging totoo. Ngumiti si Meng Lian at nagbigay ng isang patas na babala sa kanya. Matalinong bata. Ngunit kung balak mo akong sundan, mas mabuting ihanda mo ang iyong sarili. Ang lugar na titirhan mo mula ngayon ay ang teritoryo ng mga demonyong may iisang sungay. Ang mga demonyong may iisang sungay ay naiiba sa mga masasamang demonyo, ngunit nagtataglay pa rin kami ng demonic chi. Ang isang kapaligirang puno ng ganoong masamang chi ay labis na malupit para sa mga tao. Higit sa lahat, ang aking pagsasanay ay walang awa, napakalupit na ang bawat lumilipas na araw ay tila pamumuhay sa impyerno. Ang huling dalawang salitang yun ay nakakuha ng atensyon ni Di Shi, at mahinang bamulong. Impyerno. Nang may hindi mababasang ekspresyon, mahinahon siyang sumagot. Buong puso ko itong tatanggapin. Kung hindi aabot sa ganoong antas, paano ko pa mapapangarap na lipulin ang lahat ng mga demonyo? Nang may matatag na determinasyon, idinagdag ni Di Shi. Susundan kita, Gerong Meng Lian. Lahat ng iyon ay isang pagsubok lamang mula kay Meng Lian. Bahagya siyang natawa sa ginhawa. Akala ko matatakot kita ng kaunti, ngunit tila bato ang tatag ng iyong determinasyon. Itinulak niya ang isang umuusok na mangkok ng lugaw patungo sa kanya. Kung ganoon, kumain ka na. Kailangang gumaling ng iyong katawan bago ka makapunta kahit saan. Walang pag-aalinlangang inabot ito ni Di Shi. Mainit nang umiti si Meng Lian at nagtagubilin. Tandaan mong ubusin hanggang sa huling patak sa pagkakataong ito. Huwag kang magtitira ng anuman. Masuner ang sumandok si Di Shi ng isang katsarang lugaw at sumagot. Opo. Makalipas ang ilang sandali, naging madilim ang kalangitan sa labas, nababalot ng nananatiling hamog. Mahigpit na sumunod si Di Shi sa likod ng figure sa unahan, hindi napigil ang magsalita. Gerong Meng Lian, tila nagiging mas madilim ang ating paligid. Mabilis siyang nagpaliwanag, dahil yun sa napupuno ang lugar na ito ng demonic chi. Sa kahit anong sitwasyon, huwag kang lalabas sa sagradong lubad na ito. Sa kasalukuyan mong lakas,
hindi ka na makababalik pa sa loob. Biglang huminto ang mga yabag ni Meng Lian. Lumingon siya at nagpahayag, narito na tayo. Naging higit na seryoso ang kanyang tono kaysa sa karaniwan. Lampas sa mga pintuang ito ay ang teritoryo ng mga demonyong may iisang sungay, ang lugar kung saan ka maninirahan. Ang Templong Guizhou. Umalingaw-ngaw ang mga alingaw-ngaw sa kanilang paligid tulad ng mga madidilim na babala. Bawal sa mga mortal, bumalik kayo. Ang templong ito ay binabantayan ng mga espiritu, isang ipinagbabawal na lupain para sa mga tao, bumalik kayo. Maingat na nagtanong si Di Shi para sa kumpirmasyon. Maaari ba talagang pumasok ang isang tao sa teritoryo ng mga demonyong may iisang sungay? Bahagyang ngumiti si Meng Lian at nagtanong, pinanghihinaan ka na ba ng loob ngayong narito na tayo? Umiling si Di Shi, hindi po, nag-aalala lamang ako na baka mapasubo ka sa gulo dahil sa pagdadala ng isang tao rito, Gerong Meng Lian. Labis na nagulat si Meng Lian sa kanyang pagmamalasakit. Nag-aalala sa sitwasyon ko. Isa ka ngang kakaibang bata kung titingnan ang mga nangyari. Inilagay niya ang isang kamay sa dambuhalang pintuang kahoy at panyanatag siya. Huwag kang mag-alala, walang demonyong may iisang sungay sa Templong Guizhou ang mangangahas na sumuway sa pinuno ng sekta. Nagulat at napakurap si Di Shi. Pinuno ng sekta. Habang lumalagitik ang mabibigat na pinto sa pagbukas. Isang mainit at maningning na liwanag ang bumalot sa kanyang mukha. Sa loob ay matatagpuan ang isang marilag at nakamamanghang tanawin, naliligo sa nag-umapa at maningning na sikat ng araw. Bahagyang hindi makapaniwala si Di Shi sa kanyang mga mata, napabulalas sa pagkamangha. Ang tanawing ito ay ganap na naiiba mula sa kung saan tayo naroroon kanina lamang. Inaalis ang kanyang salakot, buong pagmamalaking nagtanong si Meng Lian. Ano sa tingin mo? Kahanga-hangang tanawin, hindi ba? Pagtingin mula sa itaas, nakita ni Di Shi ang abalang mga figura na naglalakad paruti-par ito. Hindi niya napigilan ang kanyang kuryosidad. Ang mga naninirahan na yun sa malayo. Silang lahat ba ay mga demonyong may iisang sungay? Sa ibaba, may isang tumingala at napansin ang kaguluhan sa may pasukan ng Templong Guizhou. Sa sandaling makita nila ang figura sa tabi ni Meng Lian, napasinghap sila sa gulat at nagbulungan sa isa't isa. Tingnan ninyo, lahat kayo. Isang tao. Bago pa man matapos ang nagsasalita, malakas na sumigaw si Meng Lian, inuutusan ang atensyon ng lahat. Makinig kayong lahat. Ang batang taong ito ay nagngangalang Di Shi, at mag-aaral siya ng sining ng pamamaslang ng demonyo sa ilalim ng aking pagtuturo. Ang kanyang makapangyarihang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan ng Templong Guizhou. Isa na siyang bagong miyembro ng ating pamilya. Itrato ninyo siya ng may init. Ang lahat sa ibaba ay natigilan sa gulat at natahimik sa isang maikling sandali. Ngunit sa mismong sumunod na segundo, sumabog sila sa masisiglang hiyawan. Kung ang pinuno ng sekta ang nagdala sa kanya, wala nang problema. Isang bagong miyembro ng pamilya. Napakagandang balita niyan. Dahan-daang tumingala si Di Shi sa kanya nang may mga matang puno ng paghanga. Sa isang salita lamang mula kay Gerong Meng Lian, tinanggap ako ng lahat. Marahil higit pa siyang pambihira kaysa sa aking naisip. Tumango si Meng Lian ng may kasiyahan. Ayos na yan, dapat ay sapat na yan para sa seremonya ng iyong pagpasok. Ngayon, asikasuhin natin ang pinakamahalagang bahagi ng pangangaso ng demonyo. Hindi nagtagal, natagpuan ni Di Shi ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng isang mesang punong-puno ng marangyang piging. Masayang lumingon si Meng Lian patungo sa kusina at sumigaw. Kusinero, maglabas pa ng pagkain, at siguraduhing maraming karne. Sabik na sumagot ang babaeng kusinero. Masusunod agad, pinuno ng sekta. Dahil hindi na mapigilan pa ang kanyang pagkalito, tulalang nagtanong si Di Shi. Pinuno ng sekta, ano po ba ang lahat ng ito? Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman ng pagkain sa pangangaso ng demonyo. Humakbang pasulong si Meng Lian at ginulo ang kanyang buhok, marahang nagpapaliwanag. Pagdating sa pamamaslang ng demonyo, mayroon kang isang napakalinaw na problema. Kahit ayaw niyang saktan ang dangal ni Di Shi, kailangan pa rin niyang maging prangka. Nakalimutan mo yatang isa ka pa ring bata. Kailangang kumain ng mabuti ng mga bata, at mayroon silang kasing halagang tungkulin, ang magkaroon ng sapat na tulog. Kung hindi mo palalakasan ang iyong katawan sa panahong ito, labis mo itong pagsisisihan oras na maging isa ka ng mamamaslang ng demonyo.
Nang marinig ito, inunawa ni Dishi ang kanyang kahulugan sa sarili niyang paraan. Naiintindihan ko po, sinasabi ninyong dapat akong humubog ng katawang angko ara sa pangangaso habang lumalaki pa lamang. Dahil isa rin itong mahalagang hakbang tungo sa paglipol sa lahat ng demonyo, isinantabi niya ang lahat ng pag-aalinlangan at buong pusong nagsimulang kumain. Nang sandaling yun, pumasok sa silid ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng mahabang kasuutan at tumawag. Pinuno ng sekta, si Xiao Gang yun, isang demonyong may iisang sungay mula sa templong Guizhou. Masaya siyang lumapit bitbit ang isang bandehado. Nagdala pa po ako ng maraming karne. Nang hindi na nagtagal pa, lumingon si Meng Lian upang mag-iwan ng mga tagubilin. Salamat sa iyong pagsusumikap. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya mauuna na ako. Xiao Gang, kapag natapos siyang kumain, ipaghanda mo siya ng matutuluyan. Agad itong tumugon. Opo, pinuno ng sekta. Dahil hindi pa lubos na mapalagay, muling lumingon si Meng Lian upang magdagdag. Siguraduhin mong uubusin niya ang bawat subo, naintindihan mo ba? Dali-daling lumapit si Xiao Gang sa tabi ni Dishi at mariing sumagot. Tatandaan ko po yan. Samantala, habang isinusubo ang bawat piraso ng karne, nagsimulang pagdudahan ng batang si Dishi ang kanyang buong realidad. Hindi ko kailanman naisip na ganito pala ang magiging anyo ng impyerno. May kuryusidad na ginulo ni Xiao Gang ang buhok ng bata at masayang nakipag-usap. Ikinagagalak kitang makilala. Ikaw ang batang dinala pabalik ng pinuno ng sekta, tama ba? Hindi nga talaga nagkakaroon ng sungay ang mga tao. Ilang taon ka na ba? Maikling sumagot si Dishi. 10 taong gulang na po ako ngayong taon. Parang tinamaan ng kidlat si Xiao Gang. 10 taong gulang. Mas mukhang may gulang ka pa kaysa sa akin, samantalang 22 taong gulang na ako. Tapat na sumagot si Dishi. Ang katotohanang 22 taon ka na ay higit pang nakamamangha. Nakangiting naglabas ang babaeng kusiniro ng isa pang malaking mangkok ng karne at nagpaliwanag sa dalawang kabataan. 2 beses na mas mabilis tumanda ang mga tao kaysa sa mga demonyong may iisang sungay. Kaya kung tutuusin, 1 taon lamang ang tanda ni Xiao Gang sa iyo. Agad na sinunggaban ni Xiao Gang ang pangunahing punto at masayang nagdiwang. Kahit paano, nangangahulugang ako pa rin ang ate rito. Hindi ka ba nasasabik na magkaroon ng isang nakatatandang kapatid? Ngumiti ang kusiniro, tinatapik ang kanyang ulo nang may banayad na paalala. Alagaan mong mabuti ang iyong nakababatang kapatid, Xiao Gang. Sabik niyang tinanggap ang tungkulin. Isang nakababatang kapatid, aalagaan ko siya ng ubod ng ganda. Patuloy na ngumunguya si Dishi, habang pilit na pinoproseso ng kanyang isipan ang lahat ng pumapasok na impormasyon. Matapos ang isang mahabang salo-salo, naging ganap na bilog at lumobo ang kanyang tiyan. Naglakad si Dishi habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang tiyan ko. Bale walang ipinagkibit balikat ito ni Xiao Gang. Bata ka pa, matutunaw mo rin ang lahat ng iyan sa isang iglap. Saka lamang siya nagpahayag ng may taos-pusong paghanga. Tunay ngang napakaswerte mo, Dishi. Ang mismong pinuno ng sekta pa ang nagtuturo sa iyo ng sining ng pamamaslang ng demonyo. Tiyak na may inggit ang iba pang mga demonyong may iisang sungay. Nag-atubili sandali si Dishi, ngunit nagpa siya pa ring magtanong. Tunay nga po bang ganoon Kat Anji Tangi ang pinuno ng sekta? Nagliwanag ang mukha ni Xiao Gang sa labis na paggalang. Sumusunod ka sa kanya, ngunit hindi mo man lang pala alam. Ang pinuno ng sekta ay isang buhay na alamat na pumaslang na ng mga demonyo sa loob ng mahigit 300 taon. Malamang na mas malakas pa siya kaysa sa pinagsama-samang lakas ng lahat ng demonyong may iisang sungay sa templong Guizhou. Ngayon lamang ito napagtanto ni Dishi. Nabuhay na siya sa loob ng 300 taon. Kaya tunay ngang magkaiba ang mga demonyong may iisang sungay at ang mga tao. Gayunpaman, sa pagtingin sa dalagang nasa kanyang harapan, hindi niya napigil ang magmuni-muni. Ngunit si Gurong Meng Lian at ang demonyong may iisang sungay na si Xiao Gang. Sa pagtingin lamang sa kanila, wala talaga akong makitang pagkakaiba mula sa mga tao. Patuloy na umasta si Xiao Gang tulad ng isang nakatatandang kapatid na gumagabay sa kanya. Kapag naging tanyag ka ng mamamaslang ng demonyo, huwag na huwag kang magkukunwaring hindi mo ako kilala, ha? Saka siya masayang ngumiti at tinapos ang kasunduan. Pangako yan.
Napakabilis na natukoy ni Dishi ang pinakamalaking pagkakaiba. Kung mayroon mang anumang pagkakaiba, nakararamdam ako rito ng init na hindi kailanman umiral sa nayong yon. Para sa akin, ang pakiramdam na ito ay tunay ngang banyaga. Biglang may umalingaw-ngaw na mapagmataas na boses mula sa likuran. Huminto ka riyan, tao. Nang makita ni Xiao Gang ang tatlong papalapit na anino, agad siyang napahinto sa takot. Sila. Hindi siya pinansin ng grupo, at ibinuhos ang buong atensyon kay Dishi. Hindi lamang sa naglakas loob kang tumapak sa teritoryo ng mga demonyong may iisang sungay, kundi tinuturuan ka pa ng sining ng pamamaslang ng demonyo ng mismong pinuno ng sekta. Tumangging tumanggap ang pasimuno na si Rizzi, pinapatunog ang kanyang mga daliri habang nanggigigil. Wala ba kaming karapatan para sa pribilehiyong yon? Agad na namutla ang mukha ni Xiao Gang. Kilalang-kilala niya ang mga nilalang na ito. Ang grupo ni Rizzi, kasama sina Yu Zhang at Guai Jia. Nang sandaling ito, biglang napagtanto ni Dishi. Ito pala ang uri ng ekspresyon na matagal ko nang kinasanayang makita. Dahan-daang lumubog ang araw sa likod ng malalayong kabundukan. Sa bakuran ng pagsasanay, mahigpit na pinipigilan si Xiao Gang ni Yu Zhang at Guai Jia, habang buong lakas na nagpupumiglas. Kayong mga lapastangan. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Sa tingin niyo ba palalampasin ito ng pinuno ng sekta? Si Dishi, na kalilinis at kagagamot lamang ni Meng Lian, ay muli na namang bagbog at puro pasa. Walang bahid ng takot na ipinakita si Rizzi, nagsasalita na parabang siya ang lubos na nasa tama. Ano bang ipinagpuputok ng butse mo? Ganap namang normal ang pagtutuos sa templong Guizhou, hindi ba? Ipinapakita ko lamang sa kanya ang agwat sa pagitan namin upang kusa na siyang sumuko sa pag-aaral ng sining ng pamamaslang ng demonyo. Higit na mas mabuti iyon kaysa sa lumusab siya sa mga demonyo nang hindi nalalaman ang sarili niyang limitasyon, bagamat sa totoo lang, napakahina niya kaya hindi ko man lang ito matatawag na pagtutuos. Tahimik lamang na nakatayo roon si Dishi, pinakikinggan ang bawat salita. Patuloy na nagnitngit sa sama ng loob si Rizzi. Personal siyang dinala rito ng pinuno ng sekta, kaya inakala kong espesyal siya. Bakit niya ituturo ang sining ng pamamaslang ng demonyo sa taong ito sa halip na sa akin? Sa puntong ito, mapait na naunawaan ni Dishi. Kaya pala yon ang tinatawag ninyong pagtutuos. Bahagyang yumuko si Dishi, inaako ang lahat ng sisi sa kanyang sarili. Patawad, napagkamalan ko itong simpleng pambubuli. Isa lamang akong dayuhan dito. Kaya naisip kong dapat ko na lamang itong tiisin. Dahil dito, nauwi ako sa paggambala sa inyong pagsasanay. Agad na nagpaalab ang mga salitang yun sa galit ni Rizzi. Anong sinabi mo? Pakiramdam na lubos siyang binaliwala, umungal siya at sumugod pasulong, nagpakawala ng isang suntok ng diretso sa mukha ni Dishi. Ang sumunod ay isang walang humpay na pag-ulan ng mga suntok, hindi binibigyan si Dishi ng kahit isang segundo upang lumaban pabalik. Ibinuhos ni Rizzi ang buong lakas niya sa bawat suntok ng may matinding puot. Isa ka lamang mahinang tao. Kung hindi mo man lang kayang tiisin ang bagbog, anong silbi mo? Pinagbigyan kita dahil mukha kang mamamatay na, at ngayon may lakas ka pa ng loob na maliitin ako. Patuloy na tinanggap ni Dishi ang mga suntok nang hindi nagtataas ng kahit anong depensa. Ngunit ang kanyang ganap na kawalan ng pagkabahala o takot ay lalo lamang nagpagalit kay Rizzi. Ano ito? Ako naman itong bumubugbog sa kanya, kaya bakit wala man lang akong maramdamang kahit kaunting kasiyahan? Higit sa lahat, ang taong ito, bakit hindi man lang siya pamipikit kapag tatama na ang kamao ko sa kanya? Eksaktong iwinasiwas ni Rizzi ang kanyang braso upang magbitiw ng pinal na suntok, kaya bang mong bata ka? Biglang ikiniling ni Dishi ang kanyang ulo, iniilagan ng suntok sa kakarampot na distansya, at kalmadong nagwika. May sinusundang padron ang iyong mga galaw. Hindi lamang si Rizzi ang nanigas sa hindi makapaniwalang pagkabigla, kundi pati ang lahat ng mga nanunood ay parehong natulala na nagawang maiwasan ni Dishi ang isang suntok mula sa napakalapit na distansya. Sa mismong sumunod na segundo, ikinuyom ni Dishi ang kanyang kamao. Napakabilis ng bitiw ng suntok kaya napilitan lamang lumiit ang balintataw ni Rizzi sa matinding takot. Bahagyang lumabo ang espasyo sa kanyang harapan habang namumuo ang isang marahas na bugso ng hangin. Gayunpaman, biglang huminto ang kamay ni Dishi, huminto ng ilang milimetro lamang mula sa mukha ni Rizzi.
Kahit walang direktang pagtama, ang mismong presyon ng suntok ay nagpatalsik kay Rizzy paatras, malakas na bumagsak sa lupa. Naisip ni Dishi sa kanyang sarili nang may kaunting pagkadismaya. Kulang na naman sa lakas. Mahina siyang bamulong. Gaya nga ng sinabi ng pinuno ng sekta, magsisisi ako kung hindi ako kakain ng maayos. Matapos lubusang sindakan ng kanyang kalaban, kalmadong nagtanong si Dishi. Sinabi mong Rizzy ang pangalan mo, tama ba? Kahit magmukha akong mahina, umaasa akong hindi ka magtitira ng lakas sa susunod. Inilahad niya ang isang nakabukang kamay patungo kay Rizzy. Hindi ako pagbibigyan ng mga demonyo kapag kami ay naglaban. Nang may matatag na mga mata, casual na idinagdag ni Dishi. Magtuos tayong muli paminsan-minsan. Nang ganap ng sumapit ang gabi, tumingin si Meng Lian sa taong nasa kanyang harapan, bakas ang labis na pagkatulala sa buong mukha nito. Hindi niya napigil ang tingnan ng bata mula ulo hanggang paa. Mukhang bagbog na bagbog ka para sa iyong pinakaunang araw. Narinig ko ang lahat mula kay Xiaogang. Binubuli ka ba ni Rizzy at ng kanyang grupo? Ngunit walang baalang sumagot si Dishi. Isa lamang po iyong pagtutuos. Walang makalulusot sa mga mata ni Meng Lian. Napabuntong hininga siya. Imposibleng mag-iwan ng ganitong mga sugat ang isang simpleng pagtutuos. Talaga naman, halika rito, gagamutin muna kita. Isang nakagiginhawang berdeng liwanag ang nagmula sa palad ni Meng Lian, dahan-daang gumagapang sa lahat ng mga pasa sa katawan ni Dishi. Dala ng kuryusidad, humingi siya ng kumpirmasyon. Ito siguro ang sining ng pagpapagaling na ginamit mo noong ako ay napaso. Hindi direktang sumagot si Meng Lian, nagbigay lamang ng isang mahigpit na paalala. Likas lamang sa mga bata ang lumaki sa pamamagitan ng magugulong labanan, ngunit kung lumampas man sila sa hangganan, puntahan mo ako. Biglang lumingon si Meng Lian at nagtanong, nagawa mo bang tamaan si Rizzy? May pagkaunawang sumagot si Dishi. Huwag po kayong mag-alala, wala man lang akong naipatama kahit isang suntok. Alam ko pong hindi ako dapat gumawa ng gulo habang nakikisilong sa inyong pangangalaga. Bigla na lamang, si Meng Lian ay hinawakan ang kanyang ulo at binuhat siya ng mataas sa hangin. Naguluhan si Dishi, na para bang may lumulutang na malaking tandang pananong sa ibabaw ng kanyang ulo. Pinuno ng sekta, nanatiling casual ang tono ni Meng Lian, ngunit kakaiba ang kanyang mga salita. Bakit mo ako tinatawag? Abala ako sa pag-aalaga sa mukha ng isang nakaiinis na paslit. Bagamat hindi malinaw na makita ni Dishi ang kanyang ekspresyon, matalas niyang napuna. Mukhang ikinagalit ninyo ito. Hindi siya agad ibinaba ni Meng Lian, sa halip ay nagtanong sa isang mahigpit na boses. Naaalala mo ba kung paano kita ipinakilala sa mga demonyong may iisang sungay? Bahagyang nag-atubili si Dishi, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Sinabi ninyong pamilya ako, diretso sa puntong pinutol siya ni Meng Lian. Kung gayon, itigil mo ang pag-aktong para bang nabubuhay ka lamang dito dahil sa aming awa. Agad na yumukod si Dishi bilang pagsunod. Tatandaan ko po yan. Saka lamang niya maingat na ipinaliwanag ang kanyang tunay na intensyon. Baka sakaling nagkamali kayo ng unawa, hindi ako nagtimpi dahil lamang sa aking kalagayan bilang isang nakikisilong na bisita. Kaninang hapon, malinaw kong naramdaman na lumalaban si Rizzy nang may buong kaseryosohan. Kaya naman wala kahit isa sa aking mga pag-atake ang umabot sa kanya. Nang marinig ito, dahan-dahan siyang ibinaba ni Meng Lian. Natural lamang, sapat na ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Rizzy upang makipagsabayan ng patas sa isang matanda. Hindi pa rin lubos na naunawaan ni Dishi, naguguluhang nagtanong. Kaya niyang makipagsabayan sa isang matanda. Kung gayon, kaya na ba ni Rizzy na mangasaw ng mga demonyo? Gayunpaman, lubusang ikinabigla ni Dishi ang naging tugon ni Meng Lian. Kung mangangaso siya ng mga demonyo, walang dadang mamamatay siya. Alam niyang katawa-tawa pakinggan ang kanyang sinabi. Hindi matalo ni Dishi si Rizzy, ngunit iginigiit niyang si Rizzy, na di hamak na mas malakas kaysa sa kanya, ay mamamatay rin kung mangangaso ng demonyo. Dahan-daang nagpaliwanag si Meng Lian punto por punto. Ang sining ng pamamaslang ng demonyo ay tulad noong pinuksa mo ang iskolar na may ulong palaka sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kahinaan nito sa asin. Kailangan mo ng kaalaman upang makalikha ng sitwasyong maaari kang manalo. Nagbigay siya ng isang prangkang pagtasa. Salat sa kaalaman si Rizzy, kaya kung haamon siya ng isang makapangyarihang demonyo,
mamamatay siya. Salat ka naman sa lakas sa pakikipaglaban, kaya maliban na lamang kung umiti sa iyo ang swerte, mamamatay ka rin. Nagtaas si Meng Lian ng 2 daliri upang magbigay diin. Kaalaman at sining sa pakikipaglaban, ang mga nagtataglay lamang ng pareho ang maaaring magpatuloy sa pag-aaral ng sining ng pamamaslang ng demonyo. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang iyong unang gawain upang maging karapat-dapat sa pagsasanay ng sining ng pamamaslang ng demonyo. Sa mga sumunod na madaling araw sa Templong Guizhou, pagsapit pa lamang ng bukang liwayway, buong lakas ng tumatakbo si Di Shi paikat sa bakuran. At gumagawa ng walang katapusang push-up. Pagkatapos ng kanyang pisikal na pagsasanay, agad siyang babalik sa kanyang silid, ibinabaon ang sarili sa bundok-bundok na mga bante ng aklat. Ngumuso si Xiao Gang sa labis na pagkainip, malungkot na nagrereklamo. Wala ka ng ibang ginawa bukod dito sa buong nagdaang linggo. Hindi ka ba naiinip? Paano kung makipaglaro sa iyo si Ate Xiao Gang? Ni hindi nag-abalang mag-angat ng tingin si Di Shi, tahasang tumatanggi. Patawad po, kulang ang oras ko bawat araw. Kung nais ko ng pahintulot ng pinuno ng sekta na mag-aral ng sining ng pamamaslang ng demonyo, kailangan kong tapusin ang mga gawain. May kuryosidad na inulit ni Xiao Gang. Mga gawain. Hindi naging malihim si Di Shi. Tapat niyang inihayag ang lahat. Sinabi niya na upang kilalanin ang aking kaalaman, kailangan kong basahin ang bawat aklat sa pabilong ito ng mga kasulatan. Gulat na tumingin si Xiao Gang sa matatiyog na estante na puno ng mga dokumento. Lahat ng aklat na ito, aabutin yan ng ilang dekada. Kung may mag-uutos sa akin na gawin yan, mas gugustuhin ko pang kagatin ang aking dila at mamatay. Gayunpaman, hindi kailanman lumayo ang mga mata ni Di Shi sa mga pahina. Mahilig po akong magbasa ng mga aklat, kaya maayos lamang ako. Biglang napansin ni Xiao Gang ang mga pasa sa buong katawan ni Di Shi. Kung iisipin, nagsasanay ka rin, tama ba? Ngunit kung nagdiadyagang ka lamang at nagpapakondisyon ng katawan, bakit napupuno ng mga sugat ang katawan mo ng ganyan? Habang nagbabasa, matiyag ang sinagot ni Di Shi ang bawat tanong niya. Upang kilalanin ang aking kakayahan sa pakikipaglaban, kailangan kong manalo sa isang pagtutuos. Ang salitang pagtutuos ay labis na nagpagulat kay Xiao Gang. Isang pagtutuos. Matapos ang kanyang pagbabasa, eksakto sa takdang oras, bumalik si Di Shi sa bakuran ng pagsasanay at muling bumagsak sa lupa. Nakatayo sa kanyang harapan, nagsalita si Rizzi nang may kaunting pagkairita. Araw-araw mo na lamang akong hinahamon. Hindi naman kita maaaring patayin, at sa totoo lang. Casual siyang pinutol ni Di Shi, mariing iginigiit. Hindi mo ako papatayin, isa lamang itong pagtutuos, tutal. Halos sumabog sa galit si Rizzi, sumisigaw. Sinong nagsabing gusto kitang katuos? Nanunod mula sa sulok ng bakuran, tumango sa biglaang pagkaunawa sina Xiao Gang at Yu Zhang, kaya pala palagi siyang puno ng pasa. Kinagat niya ang kanyang labi sa matinding pagkabalisa. Hindi ka taka-taka, seryoso ba talagang sinabi sa kanya ng pinuno ng sekta na talunin si Rizzi? Paano magagawang talunin ng isang tao ang isang demonyong may iisang sungay sa pamamagitan lamang ng likas na pisikal na lakas? Sa loob ng arena, kalmadong nagwika si Di Shi. Ang pagtutuos ay paghahanda para sa aktwal na labanan, hindi ba? Hindi ka iiwasan ng mga demonyo dahil lamang sa ayaw mong lumaban. Biglang lumagapak ng malakas ang paa ni Rizzi, winawasak ang lupa sa ilalim niya. Talagang napaikan siya sa pangangaral ni Di Shi. Mukhang napagkamalan mong kahinaan ang aking pagtitimpi. Kapag bumalik ka pa sa susunod, babaliin ko ang bawat buto sa iyong katawan. Nang makitang nagiging kritikal ang sitwasyon, nagmamadaling sumugod si Xiao Gang upang mamagitan. Rizzi, huwag mo ngang takutin si Di Shi. Mapangutya siyang ngumisi. Nagtatago sa likod ng isang babae. Ano ba talagang nakikita ni Xiao Gang sa lalaking ito? Dahan-daang tumayo si Di Shi at kalmadong nakiusap. Hindi kita sisisihin kahit baliin mo pa ang aking mga buto. Magtuos ba tayong muli? Sandaling natahimik si Rizzi. Ni hindi na siya nag-abalang makipagtalo pa, iniisip sa sarili. Tunay ngang baliw ang taong ito. Sa ilang mga araw, habang naglalakad lamang sa daan, naghihintay na si Di Shi sa isang sulok, malakas na sumisigaw. Rizzi, magtuos tayo. Bago pa man maghilom ang kanyang mga dating sugat, inaanyayahan na niya ang kanyang kalaban sa labanan.
Patuloy nitong inuubos ang pasensya ni Rizzy. Sa kabila ng lahat ng iyon, pumupunta pa rin ang taong yun para hamanin ako araw-araw. Sa bawat suntok na kanyang pinapakawalan, labis na seryoso si Rizzy dahil sa matinding pagkasuklam. Bakit niya binabaliwala ang aking mga babala sa bawat pagkakataon? Hindi naman sa kaya ko talagang baliin ang kanyang mga buto. Talaga naman, batid na batid ito ni Rizzy, habang laging bumubalong ang panunuya sa kanyang kalooban. Wala pa siyang naitatama kahit isang suntok sa akin, kaya bakit ayaw pa niyang sumuko? Wala siyang talento, kaya dapat sumuko na lamang siya ng maaga. Imposibleng matalo ng isang tao ang isang demonyong may iisang sungay. Hanggang sa mapuno ang bakuran ng mga nalalaglag na bulaklak at lumilipad na mga dahon. Patuloy pa rin sa walang humpay na pagtakbo si Dishi upang palakasin ang kanyang tibay. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng grupo ni Rizzy. Gayunpaman, walang pakialam kahit kaunti si Dishi, naliligaw sa malalim na pagmumuni-muni. Hinangad ni Rizzy na maibuhos ang lahat ng kanyang galit sa pamamagitan ng kanyang matalim na tingin. Bakit parang tumatagos sa akin ang kanyang tingin? Sa labis na pagkairita, mabilis siyang lumingon. Tunay ngang napakasakit niya sa mata. Walang humpay na nagpakawala si Rizzy ng mabibigat na suntok sa poste ng dayami. Sa bawat pag-atake na kanyang pinapakawalan, ginamit niya si Dishi bilang motibasyon. Sa tingin mo ba uupo lamang ako nang walang ginagawa habang nagsasanay ka? Ang ngiti ni Xiao Gang at ang pagkilala ng pinuno ng sekta, paano ko hahayaang agawin ng tulad mo ang mga yon mula sa akin? Umungol si Rizzy nang may mapait na galit. Gaano ka man magsikap, hindi kailanman magkapantay ang talento nating dalawa. Hindi aabot sa akin ang iyong mga kamao sa buhay na ito. At sa gayon, mula sa pamumukadkad ng mga bulaklak ng tagsibol hanggang sa pagkalanta ng mga ito. Hanggang sa magbago ang kulay ng mga puno sa kulay ng taglagas, lumipas ang isang buong taon sa isang iglap. Ang nakasalampak sa sahig ng arena ng pagsasanay sa pagkakataong ito ay walang iba kundi si Rizzy. Ang tagpong ito ay nag-iwan sa bawat nanunood na tulala sa matinding pananahimik. Maging si Rizzy mismo ay hindi pa napoproseso ang katatapos lamang na nangyari. Mas lalo pang natulala si Dishi. Nakatitig sa sarili niyang kamao, nasambit niya. Naabot ko siya. Mabilis na nagkukumahog na tumayo si Rizzy upang isalba ang kanyang dangal. Ako, nadapa lamang ako dahil sa kawalang ingat. Saka siya galit na sumugod pasulong. Papatayin kita, lintik na tao ka. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kahirap-hirap na iniwasan ni Dishi ang suntok. Nasa sukdulang hindi makapaniwala si Rizzy, lubusang hindi maunawaan kung paano nito naiwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Sa nagdaang taon, hindi rin ako nagpabeya sa aking pagsasanay. Sa kanyang isipan, sumiklab ang matinding hinanakit. Sinasabi mo bang mas mahalaga ang isang taon mo kaysa sa akin? Sa sandaling yun, tunay na naisapuso ni Dishi ang sinabi noon ni Meng Lian. Sa wakas, pakiramdam ko ay naiintindihan ko na. Ang kahulugan kung bakit nangangailangan ng sining ng pamamaslang ng demonyo ng parehong kaalaman at galing sa pakikipaglaban. Karamihan sa mga demonyo ay nagtataglay ng malalakas na katawan, at dahil hindi kayang tulayay ng mga tao ang agwat na yun sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap. May hangganan palagi ang pangangaso ng demonyo. Gaano man magsanay ang isa. Ang pagharap sa demonyong may iisang sungay sa aking harapan ay lalo lamang nagpapatibay sa aking paniniwala. Na ang tanging nagpapahintulot sa kanila na lagpasan ang mga hangganang iyon ay walang iba kundi ang kaalaman. Mabilis na ibinaba ni Dishi ang kanyang tindig. Dahil sa pagkilos na ito, naiwasan niya ang paparating na suntok ni Rizzy habang direktang ipinapasok ang kanyang paa sa bukas na depensa ng kalaban. Halos lahat ng mahahalagang punto ay malinaw na nakikita sa katawan ni Rizzy. Katulad lamang sa pagtutuos na ito, kung alam mo ang direksyon ng pag-atake at ang mahalagang mahihinang punto ng kalaban, at tatama ng may katumpakan, may pagkakataon ng sining ng pamamaslang ng demonyo na gawing katotohanan ang imposible. Ngunit kahit may kaalaman ka, wala itong silbi kung hindi tatama ang pag-atake. Ikinuyom ni Dishi ang kanyang payat na kamao at sumuntok ng buong lakas. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo ng sining sa pakikipaglaban. Sinalo ni Rizzy ng harapan ang lahat ng tatlong hampas. Walang kahit isang suntok ang sumala sa target nito.
Sinasakyan ng kanyang momentum, naghanda si Dishi na magbitiw ng mapagpasyang suntok. Kapag nahasa mo ang iyong kaalaman at sining sa pakikipaglaban hanggang sa maging natural na ito sa iyo. Plak! Tumama ang huling suntok, dahilan upang lumipad si Rizzy ng mataas sa hangin bago bumagsak sa kamulamang makakayang mangaso ng mga demonyo, kahit gamit ang isang marupok na katawan ng tao. Napatulala sa gulat sina Xiaogang, Yu Zhang, at ang iba pang mga demonyo. Hindi siya makapaniwalang natalo ni Dishi si Rizzy matapos lamang ang isang taon. Ang sigaw ni Xiaogang na hindi pa ito tapos, ay naputol sa kanyang lalamunan nang makita niyang tuluyang bagsak si Rizzy, isang napakalupit na tagumpay. Lumapit si Dishi na naguguluhan at nagtanong, "Rizzy, ayos ka lang ba?" Napakaliwanag ng kalangitan sa ibabaw ng templong Guizhou noong araw na yon. Habang naglalakad sa daan, masiglang nagpuri si Xiaogang. "Napakagaling mo talaga kanina." Mahina hong tumugon si Dishi. "Ikaw ang mas magaling dahil kaya mong magsalita ng walang tigil ng ganyan." Biglang napalingon ang kanyang paningin sa isang sulok ng bakuran. Naroon si Meng Lian at ang ilang miyembro ng templong Guizhou na nagtitipon at may pinag-uusapan. Dahil sa kuryosidad, tumakbo palapit si Dishi at tumawag. "Pinuno ng sekta. May pupuntahan po ba kayo?" Mahinang natawa si Meng Lian nang mapansin siya. Mukhang nakalimutan kong sabihin sa inyo, ngunit mawawala ako ng ilang araw." Mainit siyang nagpaliwanag. "Upang mapanatili ang ating pakikipag-alyansa sa mga tao, regular akong lumalabas para mangaso ng demonyo bawat taon. Sa pagtulong sa mga taong nagdurusa dahil sa mga demonyo, maipapakita natin sa kanila na ang mga demonyong may iisang sungay ay isang mapayapang lahi. Kung iisipin, nakatagpo kita noong aking nakatakdang pagpuksa noong nakaraang taon. Napagtanto ito ni Dishi. Kaya pala nagtungo kayo sa aming nayon." Nagtanong si Meng Lian nang may pag-aalala tungkol sa kanyang naging pag-unlad kamakailan. "Maayos mo bang nagagawa ang mga gawaing ibinigay ko sa iyo?" Bago pa makapagsalita si Dishi, ibinulalas na ni Xiaogang ang lahat. "Tungkol po dyan, pinuno ng sekta." Si Dishi. Biglang may umakbay na braso sa mga balikat ni Dishi. Humakbang pasulong si Rizzy at Frank ang umamin. "Natalo ako ni Dishi sa isang pagtutuos, pinuno ng sekta." Ikinabigla ni Meng Lian ang balita. "Totoo ba yan? Natalo ka niya sa loob lamang ng isang taon." Ngumiti si Rizzy nang may bagong determinasyon. "Kahanga-hanga nga ang batang yan. Magsasanay din ako ng mabuti upang hindi ako matalo sa susunod." Ang masabihan ng magagandang salita mula sa kanyang mahigpit na karibal ay nagdulot ng kaunting pagkailang kay Dishi. "Tinawag ba talaga ako ni Rizzy sa aking pangalan?" Samantala, labis na nagduda si Xiaogang at ikiniling ang kanyang ulo. "May kakaiba rito." Tinapak ni Meng Lian ang ulo ni Rizzy nang may papuri. "Nag-aalala ko noon na baka hindi kayo magkasundo, ngunit ngayong kinikilala mo na ang iyong nakababatang kapatid, tunay ngang lumaki ka na." Ngumiti si Rizzy ng labis na kagalakan na parabang sisibog sa tuwa. Nangiwi ang labi ni Xiaogang sa panunuya. Kaya pala, yun pala talaga ang kanyang tunay na motibo. Matapos ang kanyang pangungumusta, naghanda ng umalis si Meng Lian. Bago lumisan, kumaway siya at nagpaalala sa kanila. "Siguraduhin ninyong magpapatuloy ang inyong maayos na pagsasama." Masayang bamulong si Guizhia kay Dishi. "Masayang-masaya ako na nagkasundo na kayo ni Kuya Rizzy." Alisto namang sumabad agad si Rizzy upang mag-usisa. "Guizhia, kailan ka pa naging ganyang kalapit sa lalaking iyan?" Tapat na inihayag ng bata ang lahat. "Mahigit kalahating taon na po. Nang makita ko kung gaano kayo ni Kuya kay Dishi, nagkunwari na lamang akong hindi malapit sa kanya tuwing magkakasama tayo. Masaya talaga ako na napagtanto ni Kuya na mabuting bata pala si Dishi." Natigilan si Rizzy, kapansin-pansing dumilim ang kanyang mukha. Nagawa pa niyang paamuhin ang inosenteng maliit na si Guizhia. Dahil hindi matanggap ang pagkatalong ito, sinubukan ni Rizzy na ayusin ang sitwasyon upang may salba ang dangal. "Bahala na nga, lalabas kami ngayon para maglaro, sumama ka na rin." Naguluhan si Dishi. "Ako." Masiglang nagpresenta si Xiaogang mula sa gilid. Gusto ring sumama ni Xiaogang. Ngunit tahasan siyang tinanggihan ni Rizzy. "Para lamang sa aming magkakapatid ang araw na ito. Kaya hindi ka maaaring sumama, Xiaogang." Tumangging magpatalo, sumigaw siya. "Ano? Sinong gumawa ng patakarang yan?" Casual na sumagot si Rizzy.
Ako, dahil iyon ang gusto ko. Pinalo siya ni Xiao Gang ng isang masakit na suntok at ginamit ang mismong mababaw na dahilan. Bueno, ginawa ko rin ito dahil iyon ang gusto ko. Habang nagtatalo ang dalawa, marahang ikinuyom ni Dishi ang kanyang mga kamao, habang bumabalong ang init sa kanyang dibdib. Kakatwa, tinawag niya akong kapatid. Hindi nagtagal, lumipas na ang araw. Isang tahimik na gabi ang lumukob, bumabalot sa templong Guizhou. Sa isang silid na malayo sa mga tirahan, tahimik na binuksan ang kandado ng pinto. Nakatago sa loob ng silid na iyon ang mga tunay at lehitimong sandata. Nag-aatubiling nagtanong si Dishi, Rizzy, pinapayagan ba? Talaga tayong pumasok dito ng kusa ng ganito. Mahina ngunit mariin niyang hinimok. Huwag kang tumayo dyan ng tulala, tao. Magmadali ka at pumili ng sandata. Matalas na napuna ni Dishi ang pagbabago sa pakikitungo. Bumalik na naman siya sa pagtawag sa akin na tao. Kahit may mga pasa pa ang kanyang mukha mula sa pagtutuos kaninang hapon, sumiklab ang fighting spirit ni Rizzy. Sa pagkakataong ito, aayusin natin ang laban sa pamamagitan ng pangangaso ng demonyo. Lalabas tayo ng templong Guizhou, at kung sino ang unang makapangaso ng demonyo ang siyang mananalo. Nais tumanggi ni Dishi dahil sa pag-aalala. Ngunit sinabi sa atin ng pinuno ng sekta na huwag tayong aalis ng templong Guizhou hanggat hindi pa tayo sumasapit sa tamang edad. Isa pa, ang paglabas ay hindi garantiya na makakatagpo tayo ng demonyo. Isinusuot ang kanyang sombrero, tapat na nagulat si Guizhia. Nabanggit kanina ng mga nagpapatrulyang nakatatanda na nakarinig sila ng iyak ng sanggol, tiyak na isa itong bata demonyo. Mga hanggal ang mga nilalang na yun, kaya paminsan-minsan silang gumagala malapit sa templong Guizhou. Gayunpaman, nanatiling matatag si Dishi. Dapat talaga nating isuko ang balak na lumabas. Ang agarang pagpapalagay na isa itong bata demonyo batay lamang doon ay napakadelikado. May mahigit 10 uri ng demonyo na gumagawa ng mga katulad na tunog. Kung makakatagpo tayo ng isa sa mga mas nakamamatay, tiyak na mawawalan tayo ng buhay. Kung walang kumpirmadong impormasyon, hindi kayo dapat mangaso. Sa pagkairita, dinampot ni Rizzy ang isang pamalo sa malapit at nangutya. Nakabasa ka lang ng ilang libro, sa tingin mo na agad ay maaari mo na akong pangaralan. Itinuturo ang kanyang sandata upang gipitin si Dishi, nagtanong siya. Sasama ka ba o hindi? Gayunpaman, mariin siyang tumanggi. Hindi ko maaaring suwayin ang mga utos ng pinuno ng sekta. Agad niya itong pinutol. Huwag mong gamiting dahilan ang pinuno ng sekta dahil lamang sa natatakot ka. Kung ayaw mong sumama, sige, iiwan natin ang duwag na ito at tayo na lamang ang aalis. Isinuko na ang pagkumbinsi sa kanya, tinalikuran ni Rizzy si Dishi. Lahat, kung handa na kayo, kumilos na tayo. Sabik na sumagot si Yuzhang. Naiintindihan po, kuya. Umalis ang grupo, naiwang mag-isa si Dishi sa madilim na silid. Habang naglalakad palabas, malakas na nangutya si Rizzy. At akalain mong sinabi pa niyang nagpunta siya sa templong Guizhou para mangaso ng demonyo na pakakaawa-awa. Hindi nakipagtalo si Dishi, nanatili lamang siyang nakatayo ng tahimik habang pinapanood ang kanilang mga likod na naglalaho sa malayo. Mabilis na tumungo ang grupo ni Rizzy sa kailaliman ng madilim na kagubatan. Habang naglalakad, may pagkasabik siyang nagwika. Kumukulo ang dugo ko bilang mamamaslang ng demonyo. Gamit ang matinik na pamalong ito, pakiramdam ko kaya kung magdurog ng 100 bata demonyo hanggang mamatay. Pareho ring nasa sabik si Yuzhang. Matagal ko nang gustong sumubok mangaso ng demonyo kahit minsan man lamang bago maging isang ganap na demonyong may iisang sungay. Para kay Rizzy, matatawag mo itong isang kinakailangang pagsubok. Ibig sabihin, malapit na tayong maging mga mamamaslang ng demonyo, kuya. Lalo pang naging sabik si Yuzhang. Biglang natawa si Rizzy nang walang magawa. Siya nga pala. Nakaabot na sa kanila si Dishi nang walang nakapapansin. Hindi mapigilan ni Rizzy na manukso. Tingnan mo ang kaawa-awang taong ito na pumili ng palakol para sa pangangaso ng demonyo. Hindi tayo nandito para mamutol ng panggatong, alam mo ba? Sa kanyang isipan, mapagmataas niyang naisip. Tiyak na takot ka ngayon, hindi ba? Inilakas ni Rizzy ang kanyang boses nang may panunukso. Hoy, tao, ano ang pakiramdam na haharap ka sa isang demonyo sa unang pagkakataon sa iyong buhay? Takot ka na, hindi ba? Ngunit iba ako.
Para sa iyong kaalaman, nakahawak na ako ng bangkay ng demonyo noong bata pa ako. Ipapakita ko sa iyo ang agwat sa ating mga kasanayan sa pamamaslang ng demonyo at babawiin ko ang aking pagkatalo sa pagtutuos na iyon. Hindi naman talaga sumama si Dishi dahil sa kuryosidad. Tahimik siyang nag-isip, hindi ko sila napigilan, kaya sumama na muna ako, ngunit magiging maayos ba talaga ito? Kung katulad ito ng nabasa ko sa mga aklat, ang isang bata demonyo ay may anyo ng isang batang tao. Pangunahin lamang itong nanggugulo sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng mga hindi makatwirang kahilingan, kaya madali itong matatalo ni Rizzy. Biglang napayuko ang tingin ni Dishi. Nakaharap sa napakadilim at tahimik na kagubatan, hindi maiwaksi ni Dishi ang maraming kakilakilabot na posibilidad. Sa pinakamasamang sitwasyon, kung hindi yun isang bata demonyo, wala sa atin ang nakakaalam kung ano ang ating haharapin. Nakatago sa kailaliman ng mga palumpong, isang kakaibang anyo ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Ang anino nito ay ganap na hindi pantao, kahawig ng isang kabayo. Ngunit nakapangingilabot ang pagkabali-bali, na may matatalim na tinik at hindi mabilang na sumisigaw na mukha ng tao na bumabalot sa magaspang nitong likod. Halos hindi na makilala ang mukha nito, na may mahahaba at payat na mga kamay na lumalabas mula sa mga hungkag nitong mata upang hawakan ang kanyang ulo. Ipinagpatuloy ni Rizzy ang pamumuno sa grupo pasulong. Ngunit may kaunting pagkabalisa na nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Bakit hindi pa ito lumalabas? Tiyak na sinabi nilang nakarinig sila ng iyak dito sa paligid. Biglang narinig ang boses ni Dishi na ikinagulat ni Rizzy. Walang bakas ng bata demonyo kahit saan, hindi ba dapat bumalik na tayo ngayon? Nagmadali sina Guijia at Yuzang na pigilan ang naiiritang si Rizzy, na sumigaw. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mong bumalik, umalis kang mag-isa. Sa tingin mo ba maaari mo na akong maliitin dahil lang nanalo ka sa isang pagtutuos? Mabilis namang sinubukan ng dalawa na pahupain ang galit. Kuya Rizzy, kumalma po kayo. Si Dishi, na kadalasang tahimik, ay hindi inaasahang sumagot. Hindi ko iniisip na mas malakas ako sa iyo dahil lamang sa pagkapanalo ko sa isang pagtutuos na yon. Ibinaba mo ang iyong depensa dahil hindi mo inaasahan ang aking pag-atake. Sinwerte lamang ako. Kung naging ganap kang handa, hindi kita matatalo ng ganoon kadali. Napapikit si Rizzy sa labis na pagtataka. Di talaga bang totoo ang sinasabi mo? Nagsalita si Dishi ng may buong katapatan. Oo, matapos makipagtuos sa iyo sa loob ng isang buong taon, natitiyak ko. Kung gaano katangi-tangi ang iyong pisikal na lakas at galing sa pakikipaglaban. Kahit labis na tumaas ang pride ni Rizzy, sinubukan pa rin niyang magmukhang kalmado. Kaya sa wakas ay napagtanto mo rin kung gaano ako kagaling. Matatas pala ang iyong paningin para sa isang bansot. Marahil ay matagal nang hinihintay ni Rizzy ang araw na ito, habang siya ay nagkusa. Mukhang nagkamali ako ng pagkakilala sa iyo. Kung nais mo, maaari pa kitang payagang sumali sa aming panunumpa ng pagiging magkakapatid. Nag-aatubiling nagtanong si Dishi. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang magiging kuya ko. Naiirita sa kanyang pagiging inosente, suminghal si Rizzy. Ano, may problema ka ba roon? Masayang ngumiti si Dishi at nagpaliwanag. Wala, labis akong natutuwa. Noon ko pa naisip na napakaganda siguro kung magkakaroon ako ng isang kuya. Biglang nakaramdam ng pagkataranta, naiilang na naisip ni Rizzy. Ano bang problema ng lalaking ito? Bakit ganyan ang hitsura ng kanyang mukha na parang labis na naantig? Eksaktong maghahawak kamay na sana sila bilang magkapatid, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Agad na rumesponde si Rizzy. Ang tunog na yon, parang iyak ng isang sanggol, ito na ang bata demonyo. Masigla siyang tumakbo pasulong. Kung sino ang unang makahuli sa kanya ang siyang panalo. Nagulat si Yuzang at sumigaw. Kuya, hintayin mo ako. Ipinagmalaki ni Rizzy ang kanyang ngiti. Oras na para ipakita sa mga bata kung gaano kalupit at kagalang-galang ang kanilang kuya. Biglang nanliit ang mga balintataw ng mga mata ni Rizzy. Ang unang nakita niya sa mga palumpong ay isang payat at kakilakilabot na mukha ng tao. Sa wakas ay nakaabot na si Yuzang. Kuya, magdahan-dahan ka. Biglang natigilan si Rizzy, nagtatanong sa nanginginig na boses. Yuzang, ang bata demonyo ay may anyo ng bata, di ba? Hindi naintindihan ni Yuzang kung bakit siya nagtanong, ngunit tumango pa rin. Opo,
Sa sandaling ito, umaagos na ang malamig na pawis sa mukha ni Rizzy. Isang matalim at nakabibinging taghoy ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang may itim at hungkag na mga mukha na bumabalot sa likod ng demonyo ay biglang nagliwanag ng mapulang kulay nang may nakapangingilabot na sigla. Hindi makapaniwala si Rizzy sa kanyang mga mata, nanginginig na bumubulong. Mukha nga itong bata, ngunit higit sa isa ang ulo nito. Nang makilala ang halimaw sa unahan, sumigaw si Dishi sa takot. Lahat kayo, tumakbo, hindi yan isang bata demonyo. Bago pa man niya matapos ang kanyang babala, hindi mabilang na matatalim na tinik ang marahas na sumabog mula sa mga mata at nakangangang bibig ng kasumpa-sumpang nilalang. Ang bagay na yon ay, mabilis na humawi ang mga tinik sa hangin nang may nakatatakot na bilis, diretso sa grupo ni Rizzy. Mabuti na lamang at naitaas ni Dishi ang kanyang kalasag sa tamang oras upang harangin ang mga ito. Gayunpaman, ang iba ay walang mga sandatang pandepensa. Lalo na si Guaijia, na hindi man lamang nagkaroon ng oras upang maunawaan ang nangyayari. Kusang tumalon pa atras si Dishi upang saluhin ang pinakamalakas na puwersa ng impact. Dumilim ang kanyang mukha habang nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at nagdala ako ng kalasag kung sakali, ngunit paano naman ang iba? Nanlaki ang mga mata ni Dishi sa labis na sindak. Sa unahan, nabawnan na si Rizzy ng isang tinik. Hindi kalayuan, sumigaw si Yuzang sa matinding sakit. Napakasakit. At si Guaijia, na hindi nakailag sa tamang oras, ay halos nakahandusay na at hindi gumagalaw sa lupa. Ngunit ang pinakakakilakilabot na bagay ay nananatili pa ring nakatayo sa kanilang harapan. Ang mga mukha ng tao sa likod ng demonyo ay muling tumaghoy sa pagkauhaw sa dugo. Ayon sa nabasa ni Dishi sa silid-aklatan, ang antas ng panganib ng isang demonyo ay hindi ibinabatay sa tagumpay sa pangangaso, kundi sa rate ng kaligtasan ng mga humaharap dito, na ikinategorya sa 9 na antas mula antas 1 hanggang antas 9. Ang mga antas ng panganib mula antas 9 hanggang antas 7 ay inuri bilang mabababang uri ng masasamang demonyo. Ang rate ng kaligtasan para sa isang baguhang mamamaslang ng demonyo laban sa isang antas 9 na demonyo ay 9%, sa antas 8 ay 8%, at sa antas 7 ay 7%. Gayunpaman, simula sa antas 6, na inuri bilang katamtamang uri ng masasamang demonyo, biglang bumagsak ng husto ang rate ng kaligtasan. Ang rate ng kaligtasan ng isang baguhang mamamaslang ng demonyo na humaharap sa isang antas 6 na demonyo ay 2% lamang. Mabilis na natukoy ni Dishi ang napakalaking halimaw sa kanilang harapan. Isang katamtamang uri ng masamang demonyo. Antas ng panganib na antas 6, ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang palakol, pinagmamasdan ang bawat galaw ng demonyo. Nangyari na ang pinakamasama, hindi yan bata demonyo, kundi isang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Maging ang 2% na rate ng kaligtasan ay para lamang sa mga opisyal na mamamaslang ng demonyo. Hindi pa nga kami ganap na mamamaslang ng demonyo, at nasugatan na ang lahat. Kung magpapatuloy ito, lahat tayo ay mamamatay. Desperadong pinaganya ni Dishi ang kanyang isipan sa sukdulan. Kailangan kong magkalkula, ano ang pinakamagandang desisyon na maaari nating gawin ngayon? Sa kabilang banda, nagpumilit si Rizzy na itayo ang kanyang sarili. Ang sugat mula sa tinik na may kasamang matinding takot ay tuluyang dumurog sa tapang ni Rizzy. Napakasakit. Pakiramdam ko masusuka ako. Ang mga demonyo, mas nakakatakot at mas kakilakilabot sila kaysa sa anumang narinig ko. Ang mga paakit na sigaw ni Yuzang ay patuloy na umalingaw-ngaw. Ang braso ko, naging isa pa itong matinding dagok sa kaisipan ni Rizzy. Nangyari lamang ito dahil sinabi kong dapat tayong mangaso ng demonyo. Sa tabi lamang niya, mas malala ang kalagayan ni Guaijia. Ang musmos na bata ay hindi na makagalaw kahit kaunti. Isang tinik ang direktang tumagos sa tiyan ni Guaijia, na labis na dinudugo. Seryosong sinuri ni Dishi ang sitwasyon. Kung hindi natin gagamutin agad ang sugat, hindi makaliligtas si Guaijia. Ang nakabitin sa bingit ng kamatayang krisis na ito ay nag-iwan kay Rizzy na tuluyang naparalisa sa matinding takot. Ano ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang lahat. Makakatakas pa kaya tayo mula sa demonyong yun habang buhat ang malubhang nasugatang si Guaijia? Ang pinakamagandang bagay na maaari nating gawin ngayon ay
Hindi inasahan ni Rizzi na bago pa man ganap na mabuo ang kaisipang yun sa kanyang isip, ang mga walang awang salitang yun ay nasabi na ng iba. Iwanan ninyo si Guijia at tumakbo. Napalingon sa likod sina Yu Zhang at Rizzi sa labis na pagkagulat. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Rizzi. Hindi niya naisip kailanman na ang marinig ang gayong mararahas na salita ng malinaw ay ganito kasakit. Di Shi, anong sinabi mo? Walang oras si Di Shi para magpaligoy-ligoy pa at prangkang sumagot. Nakamamatay ang sugat ni Guijia. Kahit pa makatakas tayo, mamamatay siya bago pa tayo makarating sa Turtle Head Temple. Hindi matanggap ni Yu Zhang ang malupit na katotohanan ito. Nais mong iwan si Guijia. Ano bang problema mo? Paano mo nagagawang sabihin ang ganoong bagay? Tahimik na tumingin si Di Shi kay Yu Zhang at mahinahong ipinunto. Hindi na muling umatake ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Hindi mo ba nakikitang kakaiba yon? Nasa aklat ng talaan ng mga demonyo ang nabasa ko. Sinasabi roon na ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo ay nasasarapan ng husto sa mga biktimang lipos ng negatibong damdamin. Naghihintay ang nilalang na yun upang makita kung iiwan natin ang ating kaibigan at tatakas, o mamamatay tayong lahat dito ng magkakasama. Ang nais nito, ay iwanan natin ang ating kaibigan. Idiniin ni Di Shi ang bawat mapait na salita. Lulubog si Guijia sa kawalan ng pag-asa, habang tayo naman ay lalamunin ng mga negatibong damdamin at labis na panunumbat ng budi. Kahit alam natin yun, wala tayong ibang mapagpipilian kundi ibigay ang nais nito. Sapagkat yun lamang ang tanging paraan upang tayo ay mabuhay. Nang sandaling yun, mahinang pumihit si Guijia, nanginginig habang ibinubulong ang bawat salita. Ang tiyan ko, napakasakit, hindi naman ako, mamamatay, di ba? Nanginginig ng husto ang musmos na bata, tumatawag sa matinding kawalan ng pag-asa. Kuya, nagsimula nang lumapit ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Umapaw ang sukdulang takot sa puso ni Rizzi. Ako. Eksakto sa sandaling yon, biglang naghagis ng isang bagay si Di Shi. Bumagsak ito nang may kalabog malapit sa mismong paanan ng umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Nang mabasag ang panlabas na balot nito, nagsimulang lumabas ang makapal na usok. Boom! Isang maningning na liwanag na may kasamang malakas na shockwave ang sumabog sa tahimik na kagubatan sa gabi. Dahil tuluyang nabigla, natigilan ng panandalian ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Pumikit ng mariin si Guijia dahil sa nakasisilaw na liwanag. Sa mabilis na sandaling yon, tanging ang mahinang tinig lamang ni Di Shi ang narinig ng bata na bumubulong sa kanyang tainga. Patawad, Guijia, ang demonyong yon. Isinusumpa kong. Unti-unting lumiit ang liwanag at tuluyang napawi, na nagbalik sa paligid sa napakadilim na katahimikan. Sinasamantala ang gininto ang pagkakataong ito, agad na tumakbo at umatras ng buong bilis sina Rizzi at Yu Zhang. Nanggigigil na nagtiimbagang si Rizzi, habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi, na hindi man lamang ng ahas na lumingon pabalik kahit minsan. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga nahihirapang taghoy ni Guijia. Nang idilat ng bata ang kanyang mga mata, isang kakilakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang paligid. Ang lahat ay tumakas na. Tunay ngang umalis na ang dalawa. Pinigil ni Rizzi at Yu Zhang ang kanilang pisikal na paakit at dumudurog na panunumbat ng budi, na pikit matang tumatakas patungo sa madilim na gabi. Pinahid ni Guijia ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi, habang mahinang bumubulong. Ito ang pinakamabuti. Ayokong mamatay ang lahat dahil sa akin. Di Shi, ang sinabi mo kanina. Tila tanggap na ang kanyang kapalaran, ipinadala ng bata ang kanyang huling hiling sa kawalan. Huwag mo nang isipin ang paghihiganti. Pakiusap, mabuhay kayo. Ibinuka ng malaki ng umiiyak na sanggol na dragon demonyo ang nakanganga nitong bibig. At sa kakilakilabot nitong anyo, nilamon si Guijia ng buo ng walang pag-aatubili. Nakatayo si Di Shi na nakatago sa isang madilim na sulok, sinasaksihan ang lahat. Tahimik niyang pinanood habang unti-unting naglalaho ang katawan ni Guijia. Nanilamon hanggang sa huling piraso ng umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Agad-agad pagkatapos nito, isang pares ng kumikinang na mapulang mga mata ang lumitaw sa likod ng demonyo. Sa gitna mismo, isang pamilyar na asul na ulo ang marahas na sumulpot. Bagamat tinanggap na niya ang kanyang kapalaran sa huli, nang maging bahagi na ng demonyo,
si Guaijia ay nilaso ng tumataas na puot at galit. Tumaghoy ang ulo ni Guaijia sa labis na sama ng loob. Ang lahat ay sama, dapat ay tatakas tayo ng magkakasama. Paano ninyo ako nagawang iwanan ng nag-iisa? Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Dishi, ngunit ang kanyang mga daliri ay bumaon ng husto sa katawan ng puno kaya nag-iwan ito ng malalalim na marka sa matigas na kahoy. Nakatayo siya roon, inuukit ang bawat detalye ng kakilakilabot na tagpong ito sa kaibuturan ng kanyang alaala. Bumaluktot ang ulo ni Guaijia, na sumisigaw. Hintayin ninyo ako. Mabilis na naging ganap ang pagsasanib ng katawan ni Guaijia sa umiiyak na sanggol na dragon demonyo habang paulit-ulit itong bumubulong. Dishi, pupuntahan ko kayong lahat sa lalong madaling panahon. Sa loob ng Turtle Head Temple sa sandaling yon, ang lahat ay abalang may hawak na mga sulo at naghahanap sa lahat ng dako. May sumigaw ng malakas. Doon tayo pumunta, dali. Lumabas si Xiao Gang mula sa kanyang silid na pupungas pangaspa, nagtatanong sa pagkalito. Lola Sanmo, bakit napakaingay sa labas? Nag-atubili si Sanmo, hindi tiyak kung saan magsisimula, dahil tiyak na nagising ito sa gulo. Sina Rizy, Yuzhang, Guaijia, at maging si Dishi. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta, at hindi sila matagpuan saan man sa Turtle Head Temple. Nang marinig yun, tuluyang nagising si Xiao Gang. Nawawala ang mga bata. Nagbuntong hininga si Sanmo at isinalaysay ang kanyang narinig. Nagpadala si One-Horned Demon ang magsasabi sa punong guro ng sekta, at isang pangkat ng tagahanap ang lumabas na ng Turtle Head Temple upang hanapin sila. Agad na naalala ni Xiao Gang ang sinabi ni Rizy kaninang hapon. Bahala na, sige, lalabas kami para maglaro ngayon, kaya sumama ka na sa amin. Bamalat ang pagkabigla sa kanya habang gulat na nag-iisip. Hindi kaya, nakaalis na sila ng nayon noon pa man. Isang matinding pakiramdam ng labis na pagkabalisa ang bamalat sa kanyang puso. Tumingala si Xiao Gang sa napakadilim na kalangitan sa gabi, pinagdadaop ang kanyang mga kamay sa panalangin. Pakiusap, magbalik kayo ng ligtas, lahat kayo. Samantala, tumatakbo si Dishi ng buong lakas sa kadiliman ng gabi. Sa sandaling ito, siya ay nagmumuni-muni. Nagmumuni-muni sa desisyong ginawa niya kanina kasama ang grupong yon. Ang pagharap sa umiiyak na sanggol na dragon demonyo ay tiyak na kapahamakan. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo kay Guaijia, hangga't buhay ang tatlo pa, magkakaroon pa rin ng pagkakataon na mapaslang ang demonyong iyon sa hinaharap. Ang tagpong ito ay katulad noong nakaraan, noong pinili ni Dishi na magtago sa aparador at huwag lumabas. Kung sumugod siya upang harapin ang halimaw, mamamatay lamang siya ng walang kabuluhan. Ang pinakamagandang desisyon ay panatilihing nakikita ang demonyo at subaybayan ito hanggang sa huli. Hanapin ang lungga nito, at ipaghiganti ang kanyang pamilya, iyon ang pinakamagandang desisyon na maaari niyang gawin. Ang inosente at dalisay na anyo ni Guaijia ay biglang sumagi sa isip ni Dishi. Pasensya na kung hindi kita nilalapitan noon kapag nandyan ang mga kuya. Marirealize din ng lahat sa huli na mabuting bata si Dishi. Ngunit ang malamig at praktikal na desisyong yun. Bumagal ang mga hakbang ni Dishi, at tuluyan siyang huminto sa gitna ng madilim na kagubatan. Gaano man katatag ang kanyang paninindigan, sa sandaling ito ay hindi maitatanggi ni Dishi ang malupit na katotohanan, napakasakit nito, na pumupuno sa kanya ng pagkamuhi sa sarili. Matapos ang lahat, lalong tumibay ang kanyang paniniwala, eksaktong gaya ng kanyang naisip. Nangyari ang lahat ng ito dahil umiiral ang mga demonyo. Nang sandaling yon, mabilis na mga yabag ang lumapit kasabay ng isang malakas na sigaw. Nahanap na siya. Ang dumating ay walang iba kundi ang opisyal ng Turtle Head na si Guai Tian. Humihingal siya ng malalim, halos hindi makapagsalita. Dishi, ikaw na paslit ka. Agad na nakilala ni Dishi ang dumating bilang si Panginoong Guai Tian. Nang makitang nananatiling kalmado si Dishi ng di pangkaraniwan, lalo itong nagalit. May ideya ka ba kung gaano kalaking gulo ang idinulot mo? Pagbalik ng punong guro ng sekta, maghanda ka sa isang matinding parusa. Ang sumunod na tanong ni Guai Tian ay agad na nagpatahimik ng labis at nagpabigat sa kalooban ni Dishi. Saan nagtatago ang iba pang mga bata? Matapos ang mahabang sandali ay nagkaroon din siya ng lakas ng loob na isalaysay ang nangyari.
Sa kagubatan, nakasalubong namin ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Nahiwalay ako kina Rizzy at Yuzang habang tumatakas. At si Guai naman ay nilamon ng demonyo. Ang malagim na balita ay nagpalaki sa mga balintataw ni Guai Tian sa matinding pagkabigla. Ano, kinain si Guai ng demonyong yon? Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Agad na nag-usisa pa si Guai Tian. Di Shi, nasaan ang sumpang demonyong yon? Ano ang hitsura ng umiiyak na sanggol na dragon demonyo? Kakaiba para kay Di Shi na biglang itinanong ni Guai Tian ang hitsura ng demonyo, ngunit masunurin pa rin niya itong inilarawan. May katawan ito ng kabayo, na nababalutan ng hindi mabilang na mukha ng tao. Nang marinig ang paglalarawan, nababahalang nagmadali si Guai Tian. Buisit, kailangan nating magmadali, bumalik ka agad sa Turtle Head Temple. Agad itong nagdulot ng matinding pagdududa sa isip ni Di Shi. Si Panginoong Guai Tian ang opisyal ng patrol na may tungkuling pumatay ng mga demonyo malapit sa Turtle Head Temple, posible kayang wala talaga siyang alam tungkol sa umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Nag-atubili si Di Shi at sinubukang pigilan siya. Panginoong Guai Tian, ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo ay isang intermediate evil demon. Hindi ba mas mabuting humingi tayo ng tulong? May tiwalang tiniyak sa kanya ni Guai Tian. Huwag kang mag-alala, sa mga demonyong may isang sungay, kabilang ako sa nangungunang 5 sa lakas. Gayunpaman, ang labis na paghihinala ay nagtulak kay Di Shi na huwag magbulag-bulagan. Nagpasya siyang sumama. Panginoong Guai Tian, sasama ako sa inyo. Agad na tumanggi si Guai Tian. Ano? Anong sinasabi mo? Hinding-hindi maaari, napakadelikado niyan. Ginawa ni Di Shi ang lahat upang hikayatin si Guai Tian. Malinaw kung naaalala kung saan namin nakasalubong ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Sa ngayon, hindi ba ang pagsagip sa iba pang mga bata ang pangunahing prioridad? Nang mapagtantong may punto ang bata, walang nagawa si Guai Tian kundi sumang-ayon, bagamat mahigpit niyang binalaan si Di Shi. Kapag nasalubong natin ang demonyong yon, dapat kang tumalikod at tumakas agad. Mabilis na sumang-ayon si Di Shi. Naiintindihan ko. Samantala, mariing kinakagat ni Rizzy ang isang piraso ng kahoy sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Inihanda niya ang kanyang katawan, buong tapang na tinitiis ang matinding paakit upang bunutin ang 2 matutulis na tinik na malalim na bumaon sa kanyang balikat. Kalabog, ang 2 tinik na tigmak sa dugo ay marahas na ibinato sa lupa. Humihingal ng malalim, sa wakas ay nagsimulang mag-isip si Rizzy. Kung nakarating na tayo rito, hindi na niya tayo maabyutan, tama ba? Yuzang, ayos ka lang ba? Sa pagnanais na huwag nang maging pabigat pa kay Rizzy, kinagat ni Yuzang ang kanyang labi. Medyo masakit pero ayos lang ako. Ngunit nang sandaling maisip niya ang isa pa nilang kasama, muling nangilid ang mga luha sa mga mata ni Yuzang. Tayo na lang ba talaga ang natitirang buhay? Malamang si Guai ay. Sa mga oras na ito. Gayunpaman, si Rizzy ay tuluyang nabulag ng matinding galit at panunumbat ng budi. Kung lumaban lang tayong lahat ng magkakasama, nailigtas sana natin si Guai. Kung hindi lang ginulo ng walang hiyang Di Shi na yun ang isip natin sa kanyang mga kalokohan. Bagamat mabagal mag-isip, nauunawaan pa rin ni Yuzang ang katotohanan. Pero kung hindi dahil kay Di Shi, malamang. Magaspang siyang pinutol ni Rizzy, na sumisigaw. Gago ka. Isa itong ganap na kahihiyan sa isang mamamaslang ng demonyo at sa pagiging kuya ko kay Guai. Mas gugustuhin ko pang mamatay habang nakikipaglaban kasama si Guai. Bigla, mula sa kaibuturan ng madilim na dawagan, muling umalingaw-ngaw ang nakapangingilabot at umiiyak na taghoy ng isang sanggol. Tuluyang nanghina ang mga binti ni Rizzy. Nanginginig sa takot, dahan-dahan siyang lumingon sa pinagmumulan ng tunog. Isa itong maliit na bata na may napakaitim at tila walang katapusang mga uka ng mata. Natigilan sa kinatatayuan, hirap na ibinulong ni Rizzy ang bawat salita. Ang bagay na ito, ay isang sanggol na demonyo. Biglang ngumisi ng buong galak ang munting demonyo, na tila tuwang-tuwa na nakilala siya. Ngunit sa sumunod na segundo, isang dumudurog na hampas ng mace ang pamisa rito upang maging isang durog at lasog na masa. Ibinuhos ni Rizzy ang lahat ng kanyang naipong puot at panunumbat ng budi sa sanggol na demonyo. Paulit-ulit niya itong pinaghahampas habang sumisigaw sa labis na hinanakit. Buisit,
Isang hamak at walang kwentang demonyo ang naglalakas loob na pagtawanan ako. Tama yun. Kung hindi pinalabo ng taong iyon ang aking pag-iisip, dinurog ko na sana ang isa pang halimaw na iyon tulad nito. Makasalubong ko lang uli yun, gamit ang panggulpi na may tinik na ito, ipaghihiganti ko si Guai Jia. Sa sandaling ito, tuluyan ang nahikayat si Yu Zhang. Kuya, tama ka. Buong tatag niyang ipinahayag ng may matibay na kapasyahan. Papatayin natin ang lahat ng demonyo at ipaghihiganti natin si Guai Jia. Lingid sa kaalaman ni Yu Zhang, ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo ay tahimik na palang gumapang sa mismong likuran niya. Habang naghahanda si Rizzi na iamba muli ang kanyang panggulpi, isang mainit at basang likido ang marahas na tumalsik sa kanyang katawan mula sa likuran. Sa labis na takot, mabilis na lumingon si Rizzi. Ang tanging nakita niya ay ang pugot na katawan ng kanyang sinumpaang kapatid. Yu Zhang. Sa pagtingin ng bahagya sa unahan, muling nagbalik ang mismong lagim na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang kasuklam-suklam na halimaw na yun ay tigmak sa dugo ng hindi mabilang na mga biktima. Mahigpit na hinawakan ni Rizzi ang kanyang panggulpi. Dahil kapipisa pa lamang sa sanggol na demonyo, isang bugso ng walang basehang labis na kumpiyansa ang sumibol sa kanyang kalooban. Umugang ang sigaw ni Rizzi. Sumpa kang halimaw ka. Paano mo nagawang gawin yun kay Yu Zhang? Dudurugin kita ng pino, tulad ng sanggol na demonyong iyon. Gamit ang panggalpang ito para sa aking mga kapatid. Paghihiganti. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ang nakangangang bibig ng demonyo ay bamuka ilang pulgada mula sa kanyang mukha. Nang hina ang kanyang mga braso, bumagsak ang kanyang sandata sa lupa, at ang kanyang bibig ay mekanikal na lamang na nakapagsambit ng ilang nanginginig na salita. Paghihiganti. Sa kabutihang palad, sa bingit ng kamatayan, dumating si Guai Tian sa tamang oras. Lumalim ang kanyang boses, lipos ng labis na hinagpis. Lakas ng loob mong saktan ng isang bata ng Turtle Head Temple. Tuluyang natulala si Rizzi sa biglaang pagdating nito. Nang maramdaman ng panganib, agad na umatras ang umiiyak na sanggol na dragon demonyo. Mabilis na nag-utos si Guai Tian. Di Shi, hilahin mo pabalik si Rizzi. Ako ang haharap sa demonyong ito. Nanginginig si Rizzi habang nakatingin sa figurang nasa kanyang harapan. Tito, Guai Tian. Nagmadali si Di Shi na itayo si Rizzi. Kaya mo bang tumayo? Mabuti na lang at buhay ka, Rizzi. Sa kabilang banda, naramdaman din ng umiiyak na sanggol na dragon demonyo kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Mapanlin lang nitong binago ang anyo ng laman nito, at inilantad ang dalawang ulo na may mukha ni Guai Jia at Yu Zhang. Isang nakapanghihilakbot na taghoy ang pinakawalan ng ulo ni Guai Jia. Bakit ninyo ito ginagawa? Kami ito. Sumabat din ang ulo ni Yu Zhang. Tito, pakiusap huwag mo kaming saktan. Nanlaki ang mga balintataw ni Guai Tian sa labis na pagkagulat. Paano niya hindi makikilala ang mga ito? Yu Zhang, Guai Jia. Sa mabilis na sandaling iyon ng masakit na pagkaabala, matutulis na tinik ang sumibad mula sa demonyo at direktang bumaon sa katawan ni Guai Tian. Naging madilim at mapanganib ang kanyang tingin, ngunit tila hindi na siya nakararamdam ng anumang pisikal na sakit. Nagngangalit ang mga ngiping humanhil siya. Kasumpa-sumpang halimaw. Naglakas loob kapang gayahin ang mga bata. Nang walang pag-aatubili, iniwasiwas ni Guai Tian ang kanyang tungkod. Diretso siyang umasinta sa ulo ni Yu Zhang, ngunit nang sandaling iyon, biglang sumigaw ang ulo. Nangako kang tuturuan mo kami ng mga teknik sa tungkod. Matagal na naming hinihintay ang araw na yon, Tito Guai Tian. Buhay pa kami. Pakiusap, palayain mo kami mula sa demonyong ito. Batid na batid ni Guai Tian na hindi totoong mga bata ang mga ito, at ang kailangan lamang niyang gawin ay durugin ang mga ito kasama ng demonyo. Ngunit ang nag-umapa na emosyon ay bumubulag sa layunin at nagpapadilim sa katwiran, isang di matatakasang kahinaan ng lahat ng nilalang na may puso. Lubos na nauunawaan ng umiiyak na sanggol na dragon demonyo ang kapintasang ito, isang nakamamatay na kahinaan sa kanyang mga biktima na hinasa nito sa daan-daang pangangaso. Sa pamamagitan ng pagsasamantala rito, hihina ang kanyang biktima at mabilis na mawawala ng hanggaring lumaban. At kailanman ay wala pang kahit isang biktima kung saan nabigo ang taktika na ito. Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, kumilos na si Di Shi. Sa lahat ng pangangasong pinagdaanan ng umiiyak na sanggol na dragon demonyo, ang pagkakataong ito ay lubhang kakaiba.
Ngayon, nakatago sa gitna ng kanyang mga biktima, isang barya bowl ang nagsimulang sumalungat sa lahat ng kanyang nalalaman. Buong tatag na iniwasiwas ni Dishi ang palakol sa kanyang kamay, malamig na sumigaw upang gisingin si Guai Tian pabalik sa realidad. Gumising ka, isa itong demonyo.